relationship nyo. So, unti-unting natutunaw itong person mo, unti-unting natutunaw yung kanyang puso, yung kanyang matigas na puso, yung kanyang malamig na puso, mga kapiksi. And unti-unti siyang nag-open up sa'yo, guys, no? Nararamdaman niya sa'yo yung kapayapaan, komportable siya sa'yo, mga kapiksi. And willing siya, itong person mo, nare-recognize niya lahat ng efforts mo, no? Na-appreciate niya lahat ng efforts mo, lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is anong nararamdaman niya sa'yo. So ito yung feelings reading natin, mga kapiksi, para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus ngayong December. General reading lang, guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. Pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video para dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, dito sa deck na to, guys, tingnan natin yung mga influences, mga naka-influensya, guys, sa inyong relationship. We have children, we have gossip, and we have passion energy, mga kapiksi. For some of you guys, no, pwedeng merong naninira dun sa relationship nyo, mga kapiksi. Tapos yung naninira na yun, yung mga marites, guys, no, pwedeng nakakarating yun or naririnig din ng mga anak nyo, mga kapiksi, no, lalo na kung nandun kayo sa surroundings na medyo maraming marites. Medyo nagpupugad yung mga marites, mga kapiksi, and somehow pwedeng naririnig ng mga anak nyo, nababalitaan ng mga anak nyo. Ito yung kung may mga anak lang din naman kayo, mga kapiksi, no? Pwedeng mag-asawa na kayo or living in together as a couple, mga kapiksi. So, pwedeng nakakarating sa mga anak nyo yung mga chismis regarding sa relationship nyo, guys. And somehow nakaka-apekto yun sa relationship. Pwede rin naman na, let's say for example, baka may anak siya sa pagkabinata or anak siya sa pagkadalaga, ganyan. Kumbaga, baka meron siyang anak dun sa kanyang previous partner, mga kapiksi, na pwedeng nakaka-apekto din sa inyong relationship. Kasi sometimes kapag ganon, yung mga bata parang ayaw nila na nagkakaroon ng ulit ng bagong partner yung kanilang mga parents, mga kapiksi, or yung kanilang magulang, ganyan. And it's probably one of those na baka nakaka-apekto dun sa relationship nyo, mga kapiksi. Alright? Pero regardless, guys, nakikita natin na very passionate, mainit pa rin yung inyong pagmamahalan sa isa't isa kahit na may mga obstacles or may mga challenges kayo sa relationship, kagaya nitong dalawang to, mga kapiksi. So, titingnan natin how this story will unfold habang binabasa natin yung energy nyo. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, tingnan natin yung energy sa inyong sitwasyon, mga kapiksi. We have unconditional love para sa inyo. So, another one, we have poker face. Another one, we have healing heart, mga kapiksi. So, eto, guys, no, pwedeng pwedeng kasi nga, di ba, sabi natin sa inyo, nakikita natin, nararamdaman natin yung init pa rin ng pagmamahal nyo kahit na may mga challenges or pagsubok kayo sa relationship. Kasi yung naman, guys, yung problema sa relasyon, normal naman yun, no? Wala namang relasyon na hindi nag-aaway, wala namang relasyon na hindi nagkakaproblema, mga kapiksi. Pero kahit na ganun, magkasama pa rin kayo ng person mo, and parang nagiging bahagi nga kayo ng healing sa isa't isa, mga kapiksi. So parang nakakatulong siya para mag-heal ka, baka may traumatic past ka, or baka ganun din siya, baka nakakatulong ka rin sa healing niya, mga kapiksi, lalo na kung meron siyang traumatic past. Pero nararamdaman natin dito yung yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, mga kapiksi. And etong poker face na to, parang you're taking chances, risking
kahit na, sabi ko nga, kahit na may mga marites, ganyan, may mga marites na naninira sa relationship nyo, deadma lang kayo, no, just focusing on yourself, just focusing on your person, para maging maayos yung relationship nyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below. And this is true naman, guys, no? I mean, sabihin ng ibang tao kung ano yung nangyayari sa inyo, pero at the end of the day, kayong dalawa lang ng jowa mo yung makaka-resolve ng issues nyo, kasi kayong dalawa lang yung nandun sa loob ng sitwasyon, mga kapiksi. Okay? Alright, so tingnan natin kung anong mga mensahe sa inyo ganap sa relasyon nyo, or anong nararamdaman sa inyo ng person mo. So, i-shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad, umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no, dahil Christmas season ngayon, guys, may Christmas sale tayo. Naka-flash sa screen nyo, guys, magbibigay ka ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal, mga kapiksi, until December 31. So, mag-avail na kayo, guys, habang may sale tayo. Meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, guys, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto, guys, Taurus, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung feelings, energy natin, guys. Mayroon ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka another earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, pwedeng yan yung mga zodiac sign ng person nyo, or maaaring may ganyan sila sa kanilang natal chart, mga kapiksi. Dito, guys, nakikita natin na unti-unting parang lumalambot na yung lalo na, guys, kung let's say for example, ginosted ka ng person mo, or feeling mo sa past is naging malamig yung person mo dahil dun sa mga miscommunication nyo or misunderstanding. Pero ngayon, guys, nakikita natin na unti-unting lumalambot itong puso mo, puso ng person mo. At saka feeling ko kasi, guys, parang itong person mo, parang naglagay siya ng wall sa pagitan yung dalawa, or parang ano siya, parang hindi siya masyadong expressive before. Pwede kasi dahil din yun sa trauma niya from his or her past person, mga kapiksi. Parang hindi siya masyadong nag-open up sa'yo, parang hindi niya masyadong kinukwento yung kanyang past experiences, mga kapiksi, o kaya parang hindi niya masyadong pinapakita yung totoo niyang nararamdaman towards you, guys. And that is because parang itong person mo, very protective siya sa sarili niya, na ayaw niyang masaktan, lalo na kung meron siyang trauma dun sa kanyang past person, mga kapiksi. Pero hanggang sa nare-realize niya na, mga kapiksi, na magkaiba kayo ng kanyang past person, and there's no way na gagawin mo sa kanya yung ginawa excuse me sorry, guys, pasensya na kayo pag minsan sumasabot yung boses natin, kasi pagka masyado tayo maraming nire-record, ganyan. So, nare-realize na ng person mo na magkaiba kayo ng past person niya, okay? And nare-realize niya na hindi porket nasaktan siya before is masasaktan siya ulit sa relationship nyo. So, unti-unting natutunaw itong person mo, unti-unting natutunaw yung kanyang puso, yung kanyang matigas na puso, yung kanyang malamig na puso, mga kapiksi. And unti-unti siyang nag-open up sa'yo, guys, no? Nararamdaman niya sa'yo yung kapayapaan, komportable siya sa'yo, mga kapiksi.
and willing siya, itong person mo, nare-recognize niya lahat ng efforts mo, no? Na-appreciate niya lahat ng efforts mo, lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Nakikita niya yun, mga kapiksi, and na-appreciate niya yun. Kahit na hindi niya sinasabi sa'yo na na-appreciate niya, deep within them, na-appreciate ka niya, mga kapiksi. Alright? Pero yun nga lang, sometimes, itong person mo, parang meron siyang, parang nagpo-push and pull, ganon, urong sulong, no? Kaya itong person mo, parang minsan na-experience mo na minsan parang sweet siya, mabait siya, pero minsan parang malamig naman siya, ganyan. So, dahil yun sa ano niya, past experience niya, mga kapiksi, kumbaga yun yung paraan niya para protektahan yung kanyang sarili. Pero this person has true intentions towards you. Ayan, no? Punong-puno siya ng kasiyahan at pagmamahal sa iyo, mga kapiksi. Pero yung kanyang isip, meron siyang marami siyang bad memories, mga kapiksi, dahil sa kanyang past experiences, and yun yung nagdudulot ng sadness sa kanya, guys. And sometimes dumadating yung point na naiisip niya pa rin yung mga past niya, mga kapiksi, kaya parang nai-ignore ka nitong person na to. Pero ang totoo, guys, mahal na mahal ka nitong person mo. Ayan, no? Punong-puno siya ng happiness. Parang para sa kanya, ikaw yung kumukumpleto sa kanya, ikaw yung missing piece niya, mga kapiksi. Alright? May chance na maaaring mag-travel kayo or yayain ka nito mag-travel. Yung iba sa inyo, literal na kung bagong kasal lang kayo, mga kapiksi, para mag-honeymoon talaga kayo nitong person na to. Yung iba naman sa inyo, kahit na matagal na kayong kasal or matagal na kayo nagsasama, ganyan, parang iniisip ng person mo na yayain ka para mag-travel kayo, parang second honeymoon. Yeah. Okay, so hayaan nyo lang, guys, no, pag mga ganong klaseng pagkakataon, pagbigyan nyo yung mga sarili nyo para talagang sometimes nare-rekindle yung mga relationship kapag nagte-travel, nag-unwind, ganyan, nagkakaroon ng bonding moments, nagkakausap, and probably this is the best time para magkausap kayo ng masinsinan ng person mo, and maayos kung ano man yung mga gumagambala sa inyong relationship, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Guys, malapit na yung 2024 na. Ito yung videos natin. Kung hindi nyo pa napapanood for 2024, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.